Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epifanio Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinakatakutan, komentarista na nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epifanio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epifanio Labrador! Magandang umaga Pilipinas. Muli nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador sa ating programa Civilian Anti-Crime Group Epifanio Labrador. Sa ating pagpapatuloy, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre binabati din po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epifanio Labrador at maging sa ating mga bago mga subscribers. Maraming salamat po. Sa ating magpapatuloy, binabati din po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum maging sa ating mga kababayan at kapatid dito sa ating samahang Civilian Anti-Crime Group Brotherhood. Ang oras po natin ngayon ay ganap ng alas 7:45 ng umaga, araw ho ng Linggo, October 1, 2023. Sa umaga po ito mga minamahal ko mga kababayan ay tatalakayin ho natin itong pamimigay ho ng financial assistance nitong ating Pangulo sa ating mga magsasaka. Inaprubahan ni Marcos ang 12.7 billion na suporta sa taripa para sa mga magsasaka. Mahigit 12 o 12.7 billion na taripa ang inaprubahan upang suportahan ang Rice Farmers Financial Assistance Program na naglalayong tulungan ang mahigit kumulang 2.3 milyong magsasaka. Ayon ho yan sa Malacanang nito lamang Sabado. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapalaya noong Huwebes na naglalayong tulungan ang maliliit na magsasaka ng palay sa pagpapanatili ng produksyon sa liwanag ng mga hamon ng agrikultura ng bansa. Ayon pa nga sa Pangulo, makakatulong ito sa kanila na makayanan ng tumataas na halaga ng produksyon at mapanatili ang kanilang produktibidad kahit na sa harap ng mga hamon tulad ng paparating na El Niño phenomenon, sabi ni Marcos sa isang pahayag. Sinabi din ng palasyo na humigit kumulang 2.3 milyong benepisyaryo ang nakarehistro sa ilalim ng programa sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture o RSBSA. Ayon pa sa palasyo, ang mga benepisyaryo nito ay kinabibilangan ng Farm Cooperative Associations, Irrigators Associations, Agrarian Reform Beneficiary Associations, Small Water and Founding System Associations at iba pang mga grupo ng pagsasaka.
Nakikita ito ni Bongbong Marcos na isang mahusay na sitwasyon. Ang bawat benepisyaryo ay tatanggap ng 5,000 na tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 12.7 bilyong pondo. Ang pondong ito ay mula sa labis na taripa na nakolekta mula sa pag-import ng bigas noong 2022. Ang RFFA ay isang unconditional financial assistance para sa mga magsasaka na nagbubuka ng mas mababa sa 2 hektarya ng lupa ayon sa mandato sa ilalim ng Republic Act number 11598 o ang Cash Assistance to Filipino Farmers Act of 2021, paglilinaw ng Presidential Communication Office. Bukod pa rito, kinumpirma ng palasyo na inaprubahan ng Pangulong Marcos ang 700 milyong sobrang taripa para sa conditional cash transfer ng Household Crop Diversification Program na Palayamanan Plus. Tinitiyak nito na ang mga magsasaka na nakarehistro sa RSBSA sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay makaka-access ng pagkain, nutrisyon at seguridad sa kita. Pinahayag ng palasyo na humigit kumulang 78,000 individual ang makikinabang sa programang ito, kung saan ang bawat tatanggap ay tumatanggap ng 10,000 pesos. Ang parehong mga inisyatiba ng tulong pinansyal ay sumusuporta sa masagana rice industry development programs, dagdag pa ng palasyo. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nagpapasalamat po yung mga kababayan natin na natulungan ho nitong ating Pangulo. Lalong-lalo na ho yung ating mga magsasaka na nahihirapan na ho, no? Yung halagang 5,000 to 10,000 ho ay mas mahalaga na ho yun para sa ating mga magsasaka, at nakakatiyak ho tayo na ayon nga sa ating Pangulo ay lahat ho ng mga nakarehistro, yung mga nakarehistro lang, kaya doon sa mga magsasaka na hindi pa ho nakarehistro sa mga grupo na yan na nabanggit natin dito, ay magparehistro na ho kayo at makiisa ho kayo nang sa ganon meron po kayong benepisyo na matanggap. Alam niyo mga kababayan, nakakalungkot lang isipin din simula ho nung kung tutusin ho kung maalala ninyo ng mga panahon pa ho ni Gloria Macapagal Arroyo, problema na ho natin yung sa agriculture natin sa agrikultura natin, yung tungkol ho dyan sa pagtaas ng bigas. Panahon pa po yan ni Gloria na hanggang ngayon ho ay kada merong bagong presidente ay nagiging usapin pa ho yan hanggang ngayon. At yung mga pagtaas ng gasolina, pagtaas ng bigas, parang naging na lang para ho sa akin kung titignan ho ninyo, hindi lang ho ngayon nangyayari yan. Halos lahat po na naging pangulo sa atin ay naging problema po yung agriculture. Kaya ho ang sigaw ng ating mga kababayan, sana ho magkaroon tayo ng isang presidente na magbibigay tuldok sa problemang yan, sa suliranin ng agrikultura natin o ng agriculture patungkol ho sa pagtaas ng bigas. Kung maalala ho ninyo nitong mga nakaraang mga buwan lang, talagang naging usap-usapan ho sa social media at maging sa iba't ibang TV station ang pagtaas nga ng mga bilihin dito sa ating bansa. Biro niyo po mga kababayan, yung dating 41 per kilo mabibili ho natin sa halagang 50. At yung 50 ay mabibili na ho natin sa halagang 65 hanggang 70. Ganun po yung itinaas ng presyo ng mga bigas ng mga panahon na yon. Kaya ho manaalala ho ng ating mga kababayan yung ipinangako ho o yung nabanggit ho ng Pangulo na magiging 20 pesos na lang per kilo ang bigas.
Dahil sa mga pangyayaring ito ay talagang kumilos ho agad ang ating Pangulo nang sa gayon ho ay malaman kung ano ang kadahilanan ng pagtaas ng bigas na ito. At pinakilos niya talaga yung ating mga operatiba, yung namumuno nito, yung opisina na pwedeng magsagawa ng pag-iimbestiga sa pagtaas nga o paglobo ng bilihin, lalong-lalo na sa presyo ho ng bigas. Pasalamat na lang ho tayo mga minamahal kong mga kababayan dahil nung panahon na yun, gumawa ho agad ng direktibang utos ang ating Pangulo. Ipinatupad simula nung, kung di ako magkakamali, nung September 5, 2023, binaba ng Pangulo ang Executive Order o EO number 39 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagtatakda ng price cap sa bigas. Inihayag ng Presidential Communication Office, PCO, nitong Biyernes, ng mga nakaraang noong September, Biyernes ho yun, na magsisimulang ipatupad ang naturang kautusan kapag nailathala na ito sa mga pahayagan na may pambansang sirkulasyon. Batay sa kautusan, hindi dapat lumagpas sa 41 pesos ang presyo ng kada kilo ng agrikulturang o meal rice o bigas. Hindi dapat tumaas at 45 naman sa kada kilo ng meal rice. Yan po ang utos ng ating Pangulo. Pero ang ibang nagtitinda ng bigas, nangangamba na hindi nila kayanin ang itinakdang presyo ng palasyo dahil mas mataas ang kanilang puhunan. Mas mataas ang kanilang puhunan. Sa ulat to ni kung di ako nagkakamali, sinabi ng ilang nagtitinda ng bigas sa Commonwealth Market sa Quezon City na nasa 49 hanggang 51 ang kuha nila sa ibinibenta nilang bigas kada kilo. Paano nga naman ibibenta ng 41 kung ang bili nila doon sa nagdi-deliver sa kanila ay 49 at saka 51? Malaking kalokohan nga naman yun. Paano yung plastic? Sabi nga ng ibang mga tindahan, paano yung plastic namin? Hindi mo naman pwedeng ibigay yan doon sa bumibili na puro bigas. Tama nga naman. Mahirap sa bagay kung magiging utos din na lahat ng mga bibili ng bigas, magdala kayo ng sarili ninyong lalagyan. Sabi pa ng iba, paano po yung pwesto namin na inuupahan? Siyempre, kada buwan ho kami nangungupahan. Ilaw pa. Saan namin ito kukunin? Mahirap naman kung okay lang sana kung magbibigay yung Pangulo. Diba? Dapat to kasi isalang-alang din ho natin dito yung sitwasyon din ho ng mga negosyante. Kaya nga ho yan nagnegosyo para tumubo. Kung magninegosyo ka na lang din para malugi, para ka lang kumuha ng martilyo sa pinukpok mo sa ulo mo. Sabi nga nila, kung pipilitin nila kami nga magtinda ng 41 per kilo, hindi na kami magtitinda ng bigas. Ayon sa ibang mga tindera, tama nga naman. May punto ho sila mga minamahal kong mga kababayan. Ayon kay Federation of Free Farmers Cooperative National Manager Ruel Montemayor, posibleng tumigil na muna sa pagbebenta ng bigas ang iba na hindi kakayanin ang itinakdang presyo ng gobyerno. Hindi sana ho. Alam mo, minsan hindi ko po maintindihan itong ating gobyerno kung nagtatrabaho ito o nag-iimbestiga. Biro mo ba? Dapat una nilang ginawa, sinuyod mo na nila, nag-imbestiga sila. Teka, bakit ba ang bentahan nyo dyan ay 50? Dati na mga 41 yan na. Dapat, ang imbestigahan nila at yung kausapin nila, yung mga nagde-deliver ho.
kung saan nanggaling yung mga bigas na binibenta ng ating mga kababayan na yan na nangungupahan lang din naman ng pwesto. Ha? Yan po sana yung inisip ng ating mga nasa katungkulan. Abay, tira kayo ng tira dyan. O, di ba? Tira kayo ng tira, sablay naman. Abay, hindi naman ho pwedeng ganun, di ba? Eh, kayo daw, magnegosyo daw kayo. Tapos, bibilhin mo ng 50. Tapos ako yung nasa gobyerno, uutusan kita, benta mo ng 30. Hindi ba sasama ang loob mo? Di ba sasama ang loob mo? Bakit sasama ang loob mo? Ha? Oh, kasi utusan ka ba naman ng mali? Tagal-tagal mo na nagninegosyo dahil lang utos ng gobyerno na ibaba ng gano'n. Eh dapat nga naman tumigil na. Oh. Kung hindi makakapagbenta ang mga mangangalakal o mailer sa ganoong presyo, ihihinto nila ang pagbebenta ng bigas o ililipat nila o ireriban nila ang kanilang mga produkto ng bigas sa mga grado maliban sa regular na giniling na bigas o wellmeal rice upang maiwasan ang limitasyon ng presyo ani ni Montemayor. Si Montemayor yata yung humahawak ng dito yung grupo ng tungkol sa agriculture. Naniniwala naman ang kilusang mangbubukid ng Pilipinas o KMP na kaya pang ibaba ang price cap. Ito nung binili nga ng 49 tsaka 50. Paano nyo sasabihin na kaya? Sige nga. Nasa na ba isip ninyo? Sasabihin nyo kaya. Kakayanin nga kapag ang nagbaba nga yung mismong pinakapuno. Sabi nga ng iba, sa totoo lang, kaya pag ibaba ng mas mababa kaysa sa 41 at 45 ang presyo ng kada kilo ng regular meal rice at wellmeal rice, kung susundin lang ang rule of sa pagtatakda ng presyo ng bigas ng KMP, sabi nila, ito suggestion lang nila to. Halimbawa, kung nabili ng rice traders sa median price na 19 hanggang 22 kada kilo, ang palay ay idadagdag pa ang mga gastusin sa mailing, drying, hauling, transportation at iba pa. Kung babatay sa rule of thumb, dapat nasa 30 hanggang 37 kilo lang ang magiging presyo ng kada kilo ng bigas. Paliwanag nito. Papaano nga? Ano nga mangyayari yon? Balita ko nga, yung binibenta pa nga ng mga bigas dyan, mga import na nagmamahalan. O sinasabi lang din nilang import yung lalagyan. Pero yung laman, yun pa rin. Kalokohan talaga. Nanawagan ng KMP sa pamahalaan na habulin ang rice cartel na nagmamanipula umano sa presyo at supply ng bigas sa merkado. Yun naman pala dyan okay ako dyan. Diba? Dapat talaga ang habulin yung mga na yan. Yung mga walang pusong mga alam mo, wag kulang na lang maging ginto yung kilo ng bigas. Diba? Dapat talaga aksyonan yan ng ating gobyerno. Biro mo, ay mga naging presyo nakakagulat. Yung dating mabibili mo ng 35, 44. Yung dating mabibili mo ng ng 40 ang kilo, naging 50. Grabe. Naglalaro ho ang presyo ng bigas. Pinakamura na ho yung 43. Pinakamura na ho yun Samantalang makakabili ka noon ng 32. Di ba? Nasa ho yan? Tulad doon ng sinabi nung
Ano ba yun? Kahit anong kipa yan. Kalimutan ko tuloy. Kaya niyo mga kababayan, sana ho masolusyonan ito ng ating gobyerno. Kasi matagal na ho natin talagang suliranin to noon pa eh. Nung panahon ni Noynoy, naging problema din yata natin to, di ba? Kung maalala ho ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, tumaas ang presyo ng bigas, bawang, asukal at iba pang produkto, 2 piso ang tinaas ho. Sa panahon ni Noynoy Aquino. Ang itinaas ng bigas, bawat kilo. Mataas ito. Sabi nga nung mga kababayan ko noon, grabe. Para sa kanila mataas na ho yung pagdagdag ng 2 piso. Lalo na ho ngayon. Yung tinaas ho ngayon, hindi lamang po 2 piso. Umabot po ng 10 piso pataas. Parang maalala mo, mabuti-buti pa po pala yung pagtaas noon. Dahil kahit pa paano, 2 piso lang. Kung hindi ako nagkakamali, panahon yun ni Alcala. Talaga. Biro mo napapansin ko lang habang tumatagal, halimbawa magsimula tayo ng panahon ni Ramos, ang bigas noon may mabibili ka pa na 12, di ba? Nung tumaas, hindi na bumalik doon. Nung tumaas siya ng 30, nag-maintain sa 30. Nung tumagal, napalitan ng ibang presidente, nadagdagan ng 5, nag-maintain. Ito naman ngayon, pagpasok naman ni Duterte sa bagay, nung pagpasok ni Duterte, sa totoo lang, kahit po i-search ninyo, yung presyo ngayon na nagtataasan na bigas at presyo nung kay Duterte, halos hindi nagkakalayo. Hindi nagkakalayo. Yun at yun din po yung presyo. Parang ang nadagdag lang, ang nabago lang dyan, yung dating 41 nga, o 39, o 38 na kilo. Kasi nung mga nakarang hindi pa presidente si Marcos, nakakabili pa po tayo ng 38 per kilo. Meron pang 36 eh. O ngayon, pinakamababa na talaga yung 50, 51. Diba? Hindi ko naman po, sinasabi ko lang yung kasi yun ang pong nakikita ko. Pero sana sa likod ng mga lahat ng ito, sana magkaroon, sa bagay, hindi natin pwede isisi sa Pangulo yung pagtaas ng bigas. Bakit? Hindi naman siya yung nagtatanim. Ang magagawa lamang po ng Pangulo ay tignan ang sitwasyon. Tignan ang nangyayari sa agrikultura. Tignan ang nangyayari sa mga farmers. Kung bakit ganun sila magtaas ng presyo pagka pumupunta na doon sa dinideliver na doon sa mga namimili sa palengke, bakit ganun ka mahal? Lahat naman yan may dahilan. Hindi rin po natin pwede isisi siguro lahat sa presidente yung pagtaas ng ibang bilihin. Dahil unang-una, ang nagiging batayan ng mga mamimili o ng mga negosyanteng ito na nagbebenta ng mga produkto ay dahil din sa pagtaas ng pagtaas ng gasolina. Ang gasolina ay nagtataas, bumababa, tumataas. Ano panahon nga nung ni Marcos, kung di ako nagkakamali, senior ang gasolina noon, makakabili ka pa talaga noon ng halagang 12 pesos. Totoo yan, 12 pesos. Natatawa kayo akala nyo hindi totoo. Mga panahon na yun 1995, nakakabili ka pa nga ng 1 litro, parang nasa 25 lang din o 22 pesos kada litro. Kumpara mo sa tinaas ngayon, parang times 3 yata yung tinaas o times 2. Di ba? Ewan ko ba kung bakit pataas ng pataas. Hindi naman nagbabago yung sweldo ng ating mga kababayan. Kung tumaas man ang sweldo ng ating mga kababayan, hindi pa rin sapat. Dahil hindi lang naman isang produkto yung nagtataas, halos lahat. Di ba po? Yan po ang masakit para po sa ating mga mahihirap. Yung kumbaga, hirap na nga tayo sa araw-araw nating pamumuhay dahil nga sa sitwasyon natin, dahil sa uri ng ating trabaho, dahil sa baba ng sweldo. Tapos
O, biro mo ba naman, halimbawa, minimum mong binibili araw-araw itlog. Ang itlog, nung una nabibili mo lang ng 7. Itlog O. Tapos, bumibili ka rin ng Maggi. O, ito sinasabi ko na yung ulam ng pangmahirap pangmahirap na ito na ulam, itlog, Maggi. Palagay natin yung Maggi, nabibili mo lang din noon ng 10. Maggi. O kaya, 10, tapos 7, 17 na. O, ilang itlog bibilhin mo? Hindi lang naman ikaw mag-isa maliban lang kung ikaw lang mag-isa. Kung sa pamilya na tayo dumiretso. Halimbawa, 4. Kailan na yun? 4 na itlog sa 7 noon. 14, 28. Tapos 2 Maggi, 10. 38. Yan pagkain niya sa umagahan. Kung 3 beses sila kumakain, 38 plus 38, 100 plus. 100 plus. Yung itlog ngayon, yung iba umaabot na nga ng 12. Yung iba umaabot na ng 10. Pinakamababa na yung 9. Sa 4, ilan na yun? Tapos Maggi ngayon, umaabot na ng 12, 15, 18 pa nga. Wala na. Magkano sweldo ng tao minimum? Palagay na natin. 450. Pamasahin niya back and forth 100. Snack pa niya 50. Ano matitira? Anak pa niya nag-aaral. Palagay natin 2, 3 yung nagbabaon. Balikan 50. Baon pa. Saan kukunin yung iba? Sa kapitbahay. Yan po yung sitwasyon ng ating mga kababayan na sana higit na bigyang tuon o pansin ng ating Pangulo o ng ating mga nanunungkulan dito sa ating bansa. Hindi naman po sa sinisisi natin lahat sa kanya, pero bilang ama ng bansang ito, tumatayong ama, siguro katungkulan ho ng isang ama na punan, alamin at matulungan ang sitwasyon ng kanyang mga nasasakupan. Yan lamang po yung ating gustong iparating sa ating Pangulo. Ganun pa man, sana ho, imbis na ating batikusin, ating siraan, tulad po ng sinasabi natin, nandyan na yan. Hindi naman, kung dadaanan naman natin sa haras para lang paalisin yan, hindi naman po maganda. Tayo naman ho dito, ayon lang ho sa nakikita natin, tulad nga na sinasabi ko, kapag ako ay may nakikitang maganda sa isang politiko, pinapupurihan ho natin dito yan. Pero kapag tayo na may nakakita ng hindi maganda, dito po binabatikos na. Alam ho ng ating mga subscriber yan, alam po ng ating mga masusugid na taga-subaybay dito sa ating programa kung ano po si Epipanyo Labrador. At ganun pa man, sana ho, bago pumasok ang panahon ng para ho sa ating mga kababayan ng mga Kristiyano na nagdiriwang ho ng Kapaskuhan, bagong taon, sana ho ay maging regalo ho nitong ating Pangulo sa ating mga kababayan yung pagbabaho ng presyo ng mga bilihin dito kasi nakakalungkot ho. Baka naman dumating pa sa punto dahil nga po sa hindi nga kaya yung mga presyo o bilihin dito sa ating bansa. Baka yung dating nagdiriwang ng bagong taon na mayroong nakalagay na mga mansanas, mga prutas dyan sa kanilang hapagkainan o nakakabili ng lechon na manok. Ayoko na banggitin yung isa, allergic ko doon sa isang lechon diba? O at least, diba, sana ho masolusyonan ho ito ng maagap ng ating Pangulo. Hindi ho natin siya, kasi nakikita ko kapag maliit ang katungkulan, mas maliit ho ang responsibilidad. Kapag malaki ho ang katungkulan, mas malaki din ho ang kanyang responsibilidad. Ngayon, alang-alang na lang ho sa ating mga mamamayan na sumusuporta dito kay Bongbong Marcos, ang atin na lamang po sigurong magagawa ay sana ho maging malagpasan ni Bongbong Marcos ang lahat ho ng mga nangyayari sa ating bansa, dahil pag hindi niya ho ito nalagpasan, isa lang ho pwedeng mangyari diyan. Talagang sa ayat at sa gusto, sa kanya ho maibubuntong ang lahat ng sisi. Ganun naman po talaga, 'di ba? So muli po,
bago po tayo magtapos dito sa ating programa, pansamantala po tayo maghihiwa-hiwalay, sana ho masuportahan nyo po yung isang programa po natin doon sa kabilang channel natin, Epipanyo Labrador, The Extreme Commentator, at sana po sa ating pong video na ito, sa lahat po ng mga baguhan, naway makakasama po namin kayo sa lahat po ng ating mga tinatalakay dito at lagi po namin kayo makakasama sa lahat po ng ating pakikipaglaban-laban po sa ating mga kababayan na inaapi ng mga politikong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. At sana ho, huwag nyo pong i-skip ang mga ads sa bidyong ito nang sa gayon po kayo po ay makatulong ho kahit papano dito sa ating programa. At doon po sa lahat ng mga kababayan natin na mayroon pong puso, may dakilang kalooban ay pwede po kayong magbigay ng tulong dito sa ating programa nang sa gayon po tayo po ay makapagpatuloy dito ho sa ating pinaglalaban dito sa Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. Muli po sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.